Marissa, hindi ka nakabilang sa pamilyang ito. Pilmahan mo na ang papel at umalis ka ng walang bit-bit kahit ano maging ang anak mo. Ang boses ng biyenan niyang si Eduardo ay parang hatol ng kamatayan. Sa likod nito, nakatayo ang kanyang asawang si Daniel, nakayakap sa sarili niyang pinsan na si Clarissa sa loob ng bahay na si Marissa mismo ang nagbayad sa pamamagitan ng kanyang mga puyat sa ospital bilang doktor. Nakatayo si Marissa sa pintuan, pagod na pagod mula sa 24 na oras na shift sa emergency room ng ospital sa Manila. Suot pa niya ang gusot na scrub suit na may kaunting bahid ng tuyong dugo ng pasyente. Ang kanyang mga kamay ay nanininig, hindi lang dahil sa matinding gutom at puyat, kundi dahil sa brutal na katotohanang sumampal sa kanya sa sarili niyang sala. Sa tapat niya, nakaupo si Eduardo sa sofa na parang isang hari na nagpapasya sa kapalaran ng isang alipin. Sa tabi nito ay may nakalatag na mga dokumento, isang kasunduan para sa voluntaryong diborsyo at waiver ng kustudye para sa kanyang 7 taong gulang na anak na si Nathan. Tumingin si Marissa kay Daniel, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa harap ng dambana ng simbahan 10 taon na ang nakararaan. Isang tapat na opisyal ng pulis, ang tingin ng marami kay Daniel, ngunit na yon, hindi man lang nito magawang tignan siya ng diretso sa mata. Sa halip, mas sinigpitan pa ni Daniel ang hawak sa bayang ni Clarissa. Si Clarissa, ang pinsan na tinulungan ni Marissa noong walang-wala ito, ay nakasuot na yon ng isang mamahaling sutlang damit. Sa manipis na pulso nito ay kumikislap ang isang gintong bracelet, isang regregalo na alam ni Marissa na binili gamit ang pirang pinaghirapan niya sa mga overtime shift. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Marissa. Ang kanyang lalamunan ay tila tinapakan ng mabigat na bato. Daniel, bakit? Clarissa, pamilya kita. Paano ninyo nagawa ito sa akin? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Clarissa. Pamilya? Marissa, huwag kang magpanggap na santo. Pagod na si Daniel sa isang asawang laging wala sa bahay dahil mas mahalaga pa ang mga pasyente kaysa sa pamilya. At si Papa Eduardo? Matagal ka na niyang gustong umalis dito. Hindi ka nababagay sa amin. Injanigag ko ang lahat sa pamilyang ito. Sigaw ni Marissa, habang ang mga luha ay sa wakas ay pumatak sa kanyang namumutlang pisngi. Sino ang nagbayad ng mga utang sa sugal ng iyong ama, Daniel? Sino ang nagpaaral sa kapatid mo hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo? Ako. Ginamit ko ang bawat sentimo ng aking naipon para lang mapanatili ang danggal ng pamilyang ito dahil sa utang na loob na sinasabi ninyo. At ngayon, ganito ang ibabalik ninyo sa akin? Huwag mong isumbat ang mga bagay na tungkulin mo namang gawin bilang asawa, Marissa. Malamig na singit ni Eduardo. Isang karangalan ang mapabilang sa pamilya namin. Ngunit na yon, tapos na ang gamit mo. Pirmahan mo na ang mga papel na yan. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin palabas ng subdibisyong ito sa harap ng iyong mga kapitbahay. Dito ay mas hinigpitan pa ni Marissa ang hawak sa kanyang bag. Sa loob niyon ay may isang envelope na naglalaman ng mga dokumentong ipinadala ng abogado ng kanyang yumaong, ninong-linong oras lamang ang nakakaraan. Isang pamana, isang malaking bahagi ng mga share sa isang pribadong ospital at isang malawak na lupain sa tabi ng dagat sa La Union na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Isang oras ang nakalipas. Habang nasa ospital, umiyak si Marissa sa tuwa nang tawagan siya ng abogado. Akala niya, sa wakas ay matatapos na ang kanilang paghihirap. Akala niya ay maari na silang bumili ng sariling bahay at magkaroon ng mas maraming oras para kay Nathan. Kaya naman bumalik siya sa bahay ng mas maaga para kunin ang kanyang tax folder na naiwan sa silid bago makipagkita sa abogado. Ngunit ang pangarap na yon ay gumuho sa isang kisap mata. Tumingin si Marissa sa mga mata ni Eduardo at doon niya nakita ang isang bagay na nagpalamig sa kanyang buong katawan. Kasakiman, hindi ito isang biglaang desisyon ng kanyang asawa dahil sa pangangaliwa. Alam nila ang tungkol sa pamana. Bago pa man siya tawagan ng abogado,
Nalaman na ng pamilya ng kanyang asawa ang tungkol sa yaman na paparating sa kanya. Nais nilang ihiwalay siya at pilitin siyang pumirma sa kasunduan bago opisyal na mapunta sa kanya ang ari-arian upang hatiin ito at nakawin ang kalahati. Hindi ko pipirmahan yan, matatag na saad ni Marissa habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay napuno ng matinding galit at determinasyon. Hindi ninyo makukuha ang kahit anong pamana mula sa akin. At hindi ko iiwan si Nathan sa mga katulad ninyong mandarambong. Biglang nyanig ang tahimik. Ngunit tila sumasabog na sala ng pagring ng kanyang telpono. Kinuha ito ni Marissa sa kanyang bulsa ng may panginginig. Ang pangalan ng Chief of Hospital na si Dr. Alcantara ang nakarehistro sa screen. Dr. Marissa, ang boses ng kanyang superior ay hindi mapakali at puno ng seryosong tono. Kailangan nung bumalik sa ospital na yun din. May emergency audit na naganap. May nawawalang 5 milyong peso mula sa pondo ng mga bagong kagamitan sa emergency room. Ang lahat ng mga aprobadong dokumento ay naglalaman ng iyong digital signature stamp. Kasalukuyan kang sinususpind habang isinasagawa ang investigasyon ng pamunuan. Tila nawalan ng hangin si Marissa. Napatingin siya kay Clarissa na ngayon ay may nakakalokong ngiti sa mga labi. Sa tabi nito, si Daniel ay nanatiling tahimik. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Dito na naintindihan ni Marissa ang lahat. Kaya pala pinilit siyang mag-double shift ni Clarissa noong nakaraang linggo sa kadahilan ng may sakit ito. Kaya pala hiniram nito ang kanyang bag kung saan nakatago ang kanyang mga personal na gamit at security token. Ninakaw nila ang kanyang pagkakakilanlan upang idawit siya sa isang malaking krimen, upang sirain ang kanyang lisensya at danggal bilang doktor, at upang iwan siyang walang kalaban-laban. Kailangan mo nang pumirma, Marissa, sabi ni Daniel. Sa wakas ay nagsalita na rin ang kanyang asawa. Ang kanyang boses ay walang natitirang init, isang pulis na nag-iinteroga ng isang kriminal. Kung pipirmahan mo ang diborsyo at ang waiver ng kustodya, kay Nathan, kakausapin ni Papa ang board ng ospital para iurong ang mga akusasyon. Ngunit kung magmamatigas ka, ako mismo ang magpapakulong sa iyo. Mula sa silid sa ikalawang palapag, narinig ni Marissa ang mahinang iyak ng kanyang anak. Nanay! Nanay! Gusto ko nang lumabas! Ang boses ni Nathan ay puno ng takot. Gusto ni Marissa na tumakbo paakyat upang yakapin ang kanyang anak. Ngunit agad na humarang ang dalawang lalaking tauhan ni Eduardo sa hagdanan. Alam niyang kapag nagmamatigas siya ngayon sa loob ng bahay na ito, maari nila siyang saktan o tuluyang ikulong bago pa man siya makahingi ng tulong. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili upang mailigtas ang kanyang anak. Hawak ang kanyang bag na naglalaman ng mga dokumento ng pamana, umatras si Marissa patungo sa pintuan. Hinding-hindi ko ibibigay sa inyo ang aking anak, at hinding-hindi ko isusuko ang aking danggal. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo patungo sa gate ng kanilang bakuran. Ang hangin ng umaga ay tila sumasaksak sa kanyang mga baga, ngunit hindi siya tumigil. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang trangka, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat at marahas siyang iniharap. Si Daniel. Sa kanyang kamay ay kumakalansing ang isang makintab na kadena at ang kongsotam na madalas nitong gamitin sa mga kriminal. Sa labas ng gate, ang ilang mga kapitbahay na papunta sa palengke ay nagsimula ng huminto at manood. Ang hiya ay tila isang mainit na alon na dumaloy sa katawan ni Marissa. Huwag mo akong subukan, Marissa. Bulong ni Daniel sa kanyang tainga. Sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Pulis ako. Isang salita ko lang sa mga kasamahan ko sa presinto. Mabubulok ka sa kulungan bago mo pa makita muli ang sikat ng araw. Ibigay mo sa akin ang envelope sa bag mo o aarestuhin kita ngayon din sa harap ng lahat ng mga kapitbahay mo. Nakatitig si Marissa sa kanyang asawa. Ang lalaking minsan niyang inalay ang buong buhay ay naging isang halimaw na handang pumatay sa kanyang kaluluwa.
Sa likod nito, sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang maliit na mukha ni Nathan na umiiyak habang nakadikit sa salamin, habang si Clarissa ay nakatayo sa likod ng bata na may mapanuyang ngiti. Bumaba ang tingin ni Marissa sa kamay ni Daniel na mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat bago tumingin sa Hongso Tam na hawak nito. Nararamdaman niya ang mga mapanuring mata ng kanilang mga kapitbahay na nagsisimula ng magbulong-bulungan sa labas ng gate. Alam ni Marissa na sa kulturang Pilipino, ang kahihiyan o hiya sa harap ng komunidad ay isang mabisang sandata. At sa pagkakataong ito, gagamitin niya ito laban sa kanyang asawa. Daniel, bitawan mo ako! Hiyaw ni Marissa sa pinakamalakas na boses na kaya niyang pakawalan. Hindi pa ba sapat na dinala mo si Clarissa sa sarili nating ka? Mahabang ako ay napapakahirap sa ospital? Ngayon gagamitin mo ang uniforme mo para saktan ako at nakawin ang pamanang iniwan sa akin ng ninong ko? Marahas na nasinghap ang mga kapitbahay. May ilang kumuha ng kanilang mga telepono upang kumuha ng video. Ang mukha ni Daniel ay biglang namutla, pagkatapos ay naging pula sa matinding galit at kahihiyan. Bilang isang kilalang pulis sa kanilang komunidad, ang kanyang reputasyon ang pinakamahalagang bagay na kanyang pinangangalagaan. Naramdaman ni Marissa na lumuwag ang hawak ni Daniel sa kanyang balikat dahil sa pagkabigla at takot na masira ang kanyang imahe. Sinamantala niya ang pagkakataong yon. Buong lakas niyang itinulak si Daniel at mabilis na binuksan ang gate. "Marissa, bumalik ka rito?" Sigaw ni Daniel, ngunit hindi na ito makahakbang ng mabilis dahil sa takot na kuhanan ng video ng mga nanonood na kapitbahay. Sa dulo ng kalye, may isang bumibiyahing jeepney. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Marissa patungo rito, kahit na ang kanyang mga paa ay sumasakit na mula sa magdamag na pagtayo sa ospital. Sumakay siya sa umaandar na jeepney, halos madapa sa sahig nito habang humihingal. Nang lumingon siya sa likod, nakita niya si Nathan na pilit na kumakawala sa hawak ni Clarissa sa may bintana, habang umiiyak at sumisigaw ng, "Nanay! Nanay!" Ang boses ng kanyang anak ay tila isang kutsil, yon na paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Marissa. Napakapit siya ng mahigpit sa bakal na hawakan ng jeepney habang ang mga luha ay muling umagos sa kanyang mukha. Gusto niyang tumalon pababa, gusto niyang bumalik para bawiin ang kanyang anak, ngunit alam niyang kapag nagpadala siya sa emosyon, pareho silang matatalo ni Nathan. Kailangan niyang lumayo upang maging malaya, upang mahanap ang paraan na mabawi ang kanyang anak sa legal at ligtas na paraan. Bumaba si Marissa sa tapat ng isang tahimik na subdibisyon sa Quezon City kung saan nakatira si Sarah, ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa-doktor sa ospital. Nang buksan ni Sarah ang pinto, agad na nakita nito ang gulo-gulong buhok, maputlang mukha at ang pasa sa pulso ni Marissa na nakuha niya sa giyera sa kanilang gate. "Diyos ko, Marissa, anong nangyari sa iyo?" Nag-aalalang tanong ni Sarah habang mabilis na pinapapasok si Marissa sa loob ng bahay. Habang nililinis at pinabalutan ni Sarah ng benda ang kanyang pulso, ikinuwento ni Marissa ang buong pangyayari. Mula sa pagtataksil ni Daniel at Clarissa, ang pamana ng kanyang ninong, hanggang sa pekeng kaso ng audit sa ospital. Nang marinig ito, napahawak si Sarah sa kanyang ulo. "Marissa, mas malala pa rito ang balitang narinig ko sa admin ng ospital kanina. May nag-file na ng formal na reklamo laban sa iyo. At ang masakit pa, may kopya sila ng mga sulat na may pirma mo na nag-aaproba sa mga pekeng transaksyon. Sabi ng direktor, kung hindi ka susuko sa loob ng 48 oras, mapipilitan silang magpalabas ng warrant of arrest." Huminga ng malalim si Marissa, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Binuksan niya ang kanyang bag at tiningnan ang mga lumang dokumento ng kanilang pamilya na palagi niyang dala. Kabilang dito ang mga resibo ng mga utang sa sugal ni Eduardo na siya ang nagbayad, at ang mga resibo ng matrikula ng kapatid ni Daniel na galing sa kanyang sariling bank account. "Hindi ako susuko, Sarah. Ginamit nila ang aking digital signature token na alam kong si Clarissa ang nagnakaw.
Ngunit may patunay ako na wala ako sa posisyon para gawin ang mga transaksyong iyon sa mga araw na nakasaad sa dokumento. Kailangan ko lang ng panahon para patunayan ito. Determinadong sabi ni Marisa. Ngunit saan ka pupunta? Hahanapin ka ni Daniel at ng mga tauhan ng ama niya rito sa Manila? Tanong ni Sarah. Pupunta ako sa La Union. Doon matatagpuan ang lupang iniwan sa akin ni Ninong Vicente. At doon din nakatira si Tia Elena. Doon muna ako magtatago habang nag-iimbestiga, sagot ni Marisa. Inayos ni Marisa ang kanyang mga gamit. Bago umalis, binigyan siya ni Sarah ng kaanting pera at ilang mga gamot. Sumakay si Marisa ng taxi patungo sa terminal ng bus sa Cubao. Ang gabi ay malamig at madilim nang sumakay siya sa Partas bus na patungong Hilaga. Habang umaandar ang bus sa kahabaan ng North Luzon Expressway, sumandal si Marisa sa bintana. Ang liwanag ng mga ilaw sa kalsada ay tila mga guhit ng alaala ng kanyang 10 taong pagsasakripisyo para sa pamilyang walang ginawa, kundi gamitin at betrayed siya. Napaiting ang kanyang bagang. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, isang plastic na kumpit ng buhok na may disenyong bulaklak na pagmamay-ari ni Nathan. Ito ang naiwan sa kanyang bulsa noong huling beses na niyakap niya ang anak bago pumasok sa kanyang mahabang shift. Hinawakan niya ito ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang matatalas na dulo nito sa kanyang palad. Patawad, Nathan. Bulong niya sa kanyang isip habang nakatingin sa kadiliman sa labas ng bintana. Patawad kung iniwan kita pansamantala. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, sa ngalan ng Diyos at sa bawat patak ng aking luha, babawiin kita. Pakatandaan mo ang boses ni nanay, dahil babalik ako para sa iyo. Pagkaroon ng 5 oras na biyahe, narating ng bus ang lalawigan ng La Union. Malakas ang ulan at madilim ang paligid nang bumaba si Marisa sa San Juan. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga alon ay sumalubong sa kanya, na tila nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang pagod na katawan. Naglakad siya sa ilalim ng ulan, patungo sa maliit ngunit matatag na bahay ng kanyang Tia Elena, malapit sa tabing dagat. Nang makarating siya sa tapat ng pinto, nanginginig ang kanyang kamay habang kumakatok. Tia Elena, Tia, si Marisa po ito. Tawag niya sa mahinang boses. Bumukas ang pinto at sumilay ang nagulat, ngunit may pag-aalalang mukha ng kanyang matandang tiya. Diyos ko, Marisa! Bakit basang-basa ka? Anong nangyari sa iyo sa Manila? Bago pa man makasagot si Marisa, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Lumingon siya sa dulo ng madilim na kalsada. Sa ilalim ng malakas na ulan, isang itim na pickup truck na walang plaka at nakapatayang mga ilaw sa harap ang dahan-dahang huminto sa tabi ng isang puno ng niyog, ilang metro lamang ang layo mula sa bahay ng kanyang tiya. Ang mga tinted na bintana nito ay nanatiling sarado, ngunit nararamdaman ni Marisa na may mga matang nakatingin sa kanya mula sa loob nito. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Sa tulong ni Tia Elena, pansamantalang nagtrabaho si Marisa sa isang maliit na klinika sa komunidad ng San Juan. Malayo ito sa malaki at modernong ospital na kanyang nakasanayan sa Manila. Dito, ang amoy ng disinfectant ay humihalos sa maalat na simoy ng dagat at ang kanyang mga pasyente ay mga mangingisda at magsasaka na walang sapat na kakayahang magbayad ng mahal na pagpapagamot. Isang hapon, maingat na tinahi ni Marisa ang sugat sa binti ni Mang Tomas, isang matandang mangingista na nasugatan sa muling paglaot. Bagamat kulang sa mga modernong kagamitan ng klinika, ginamit ni Marisa ang kanyang husay bilang isang bihasang doktor sa emergency room. Maraming salamat, Doktora Marisa. Nakangiting pasasalamat ni Mang Tomas habang inaabot ang isang basket ng sariwang huli. Wala kaming sapat na barya, pero sana ay tanggapin mo ito. Napakabuti mong doktor, hindi tulad ng mga sabi-sabi mula sa lungsod. Numiti ng bahagya si Marisa, kahit na may kaunting kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang kumalat na sa internet ang balita tungkol sa kanyang suspensyon dahil sa paratang na pagnanakaw. Ngunit sa maliit na silid na ito,
Habang hawak ang kamay ng isang mangingisda, naramdaman niya ang muling pagkabuhay ng kanyang bangal bilang doktor. Ginagawa niya ito upang magsilbi, hindi para sa pera. Nang sumapit ang dilim, ayon sa tagubilin ng kanyang tiya, lihim na nagtungo si Marissa sa isang lumang opisina sa likod ng simbahan ng San Juan. Doon ay naghihintay si Ate Arturo Mendoza, ang matapat na abogado at malapit na kaibigan ng kanyang yumaong ninong na si Dr. Vicente. Ang opisina ay puno ng mga lumang libro at amoy ng lumang papel. Nang pumasok si Marissa, agad na tumayo ang matandang abogado upang salubungin siya. Marissa, alulungkot ko ang nangyari sa iyo sa Manila. Seryosong bungad ni Ate Mendoza habang pinapaupo siya. Alam kong matakaw sa yaman si Eduardo, ngunit hindi ko akalain na gagamitin niya ang sarili mong asawa para sirain ang iyong reputasyon. Ate Mendoza, ano po ba talaga ang nilalaman ng huling habilin ni Ninong Vicente? Bakit handang pumatay ang pamilya ng aking asawa para lang makuha ito? Diretsyong tanong ni Marissa habang inilalagay ang kopya ng diwas sa lamesa. Kinuha ni Ate Mendoza ang isang selyadong envelope mula sa kanyang drawer at binuksan ito. Isinuot niya ang kanyang salamin at seryosong tumingin kay Marissa. Alam ng iyong ninong kung anong klaseng tao ang iyong biyenan? Alam niyang baon sa utang si Eduardo dahil sa sunod-sulod na pagkatalo sa politika at mga maling pamumuhunan? Kaya naman, bago siya pumanaw, gumawa siya ng isang espesyal na kondisyon sa iyong pamana. Itinuro ng abogado ang isang partikular na talata sa dokumento. Ang buong lupain sa tabi ng dagat at ang mga share sa ospital ay nakalaan sa iyo, Marissa. Ngunit may kondisyon. Kung ikaw ay makikipagdiborsyo o kung ililipat mo ang pagmamay-ari ng mga ari-ariang ito sa loob ng 1 taon mula sa kanyang pagkamatay, ang buong pamana ay otomatikong mapapawalang bisa. Lahat ng ari-arian ay mapupunta sa isang tiwala na gagamitin para magtayo ng isang libreng ospital para sa mahihirap sa La Union. Nalaglag ang puso ni Marissa. Ibig sabihin, pagpapatuloy ng abogado. Hindi maaaring galawin ni Eduardo o ng kahit na sino ang lupa habang kasal ka pa kay Daniel sa loob ng taong ito. Ngunit kung pipilitin ka nilang makipagdiborsyo ngayon at mapatunayan nilang ikaw ay isang kriminal na walang kakayahang mamahala ng ari-arian, may butas sa batas na maaari nilang gamitin. Kung mapatunayan nilang ikaw ay hindi karapat-dapat sa pamana dahil sa kasong kriminal, ang korte ay maaring magtalaga ng isang administrador na walang iba kundi si Daniel bilang iyong asawa. At kapag nangyari iyon, maaari nilang ibenta ang lupa sa kanilang kasosyong kumpanya, ang Solana Land. Isang patibong, bulong ni Marissa. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginig sa galit. Ang kanyang 10 taong kasal ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay naging isang pang-ekonomiyang pamumuhunan para sa kanyang biyenan. Tama ka, Doktora Marissa. At hindi lang sila ang kasali rito. Isang malamig na boses mula sa madilim na bahagi ng opisina ang nagpagulat kay Marissa. Mabilis siyang lumingon at nakita ang isang babaeng nakatayo malapit sa estante ng mga libro. Nakasuot ito ng simpleng jacket, ngunit may hawak na katibayan ng kanyang pagiging opisyal, isang badge ng pulis. Sino ka? Kabado at alert tong tanong ni Marissa. Siya si PO3 Valeria mula sa Internal Affairs Service ng Philippine National Police, pakilala ni Ate Mendoza. Lumapit si Valeria at naupo sa tapat ni Marissa. Ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit may bakas ng pakikiramay. Huwag kang matakot, Doktora. Narito ako dahil matagal ko nang pinatatahimik at binabantayan ang mga aktibidad ng iyong biyenan na si Eduardo. Ang Solana Land ay hindi lamang isang simpleng kumpanya ng real estate. Ginagamit nila ang mga lokal na politiko upang mangagaw ng mga lupain ng mga mahihirap na mangingisda rito sa La Union para gawing mga resort. At si Eduardo ang kanilang pangunahing tulay sa Manila. Inilapag ni Valeria ang ilang mga larawan sa lamesa. Mga larawan ni Eduardo na may kasamang mga kilalang opisyal ng Solana Land.
Nalaman namin na si Daniel, ang asawa mo, ang pumirma sa pagsasara ng investigasyon sa nakaw na token mo sa Manila upang hindi ito mag-iwan ng bakas. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan sa pulisya upang iurong ang lahat ng investigasyon laban sa kanila. Dagdag ni Valeria. Napahawak si Marissa sa kanyang dibdib, nararamdaman ang bigat ng bawat salita. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay ang mismong taong nagbenta sa kanya sa mga lobo. Ano pong dapat kong gawin? Tanong ni Marissa, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon sa kabila ng takot. Tumingin si Valeria ng diretsyo sa kanya. Huwag mong pipirmahan ang anumang papel na ibibigay nila, Marissa. Hanggat hindi mo pinipirmahan ng diborsyo o ang paglilipat ng ari-arian, hindi nila maaring hawakan ng lupa. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Lumapit si Valeria at hinawakan ang kamay ni Marissa. Ang itim na pickup na nakita mo sa labas ng bahay ng tiya mo kanina? Mga tauhan yon ni Eduardo. Alam nilang nareto ka, at kapag nalaman nilang hindi ka pa rin pumipirma, huminto si Valeria at ang kanyang boses ay naging mas seryoso at mabigat. Hindi na lang ang pangalan mo ang sisirain ni Eduardo, Marissa. Gagamitin nila ang anak mo na si Nathan para pasukuin ka. At kapag dumating ang oras na yon, kailangan mong maging mas matatag kaysa sa kanila. Maaga ang nagsimula ang araw sa klinika. Ngunit para kay Marissa, tila walang gabi o araw ang kanyang laban. Habang nag-aayos siya ng mga gamot sa estante, biglang nag-vibrate ang kanyang telepo. Pagtingin niya, pangalan ni Daniel ang tumatawag. Sa kabila ng kaba, sinagot niya ito. Ngunit hindi ang boses ng kanyang asawa ang narinig niya, kundi ang malanding halakhak ni Clarissa. Kumusta, Marissa? Balita ko ay natpapakasasa ka sa amoy isdang klinika riyan sa probinsya. Panunokso ni Clarissa. Sa background ay maririnig ang tunog ng mga laruan at ang mahinang boses ni Nathan. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Clarissa. Malamig na utos ni Marissa. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Huwag mong dungisan ang pangalan ko sa harap niya. Anak mo? Oh, si Nathan ba? Tumawa muli si Clarissa. Alam mo, nakakaawa ang bata. Palagi kanyang hinahanap noong unang 3 araw. Pero ngayon nasasanay na siyang ako ang nag-aalaga sa kanya. Tinawag niya nga ako nanay kanina habang sinusubuan ko siya ng pagkain. Mas mabuti nang masanay siya sa akin. Dahil ang tunay niyang ina ay isang kriminal na malapit ng mabulok sa kulungan. Napakapit ng mahigpit si Marissa sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang sakit ay tila isang matalim na karay o na direktang sumaksak sa kanyang puso. Ang marinig na ang sarili niyang pinsan ay sinusubukang agawin ang pagmamahal ng kanyang anak ay higit pa sa pisikal na torture. Magsaya ka na habang kaya mo pa, Clarissa. Sagot ni Marissa. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Dahil kapag napatunayan ko ang ginawa mong pagnanakaw sa aking digital token, sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng iyong tagumpay. Bago pa makasagot si Clarissa, pinatay na ni Marissa ang tawag. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng isang patak ng luha sa kanyang mata at hinarap si Valeria na kakapasok pa lamang sa klinika. May magandang balita ako, Marissa. Bulong ni Valeria habang sinisiguradong walang nakakarinig sa kanila sa labas. Dahil sa aking posisyon sa Internal Affairs, nagawa kong humingi ng access sa server ng La Union Provincial Hospital na may direktang koneksyon sa database ng iyong ospital sa Manila. Maaari nating makita ang mga log ng iyong digital signature. Nang sumapit ang gabi, lihim na nagtungo ang dalawa sa server room ng Provincial Hospital. Sa tulong ng isang kakilalang IT specialist ni Valeria, nagawa nilang i-bypass ang security ng Central Medical System ng Manila. Mabilis na nag-type si Marissa sa keyboard, hinahanap ang particular na petsa at oras kung kailang naganap ang mga kwestiyona, leng transaksyon ng pagbili ng mga overpriced na kagamitan sa ospital na nagkakahalaga ng 5 milyong peso. Ayan! Turo ni Valeria sa screen. Sa monitor, malinaw na nakasulat ang mga log ng transaksyon.
Ngunit ang pinakamahalagang detalye ay ang IP address na ginamit upang i-approve ang paglipat ng pondo gamit ang digital token ni Marissa. Ang IP address na ito, sabi ni Marissa habang binabasa ang mga numero, hindi iyan mula sa computer mo sa ospital at lalong hindi mula sa telepono mo. Mabilis na nag-type si Valeria upang i-trace ang IP address. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang lokasyon. Ang signal ay nagmula sa isang condo unit sa Quezon City at ayon sa aking mga nakalap na dokumento, ang condo na yan ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Clarissa na binayaran gamit ang check mula sa kumpanya ni Eduardo. Nakahinga ng maluwag si Marissa. Ngunit hindi pa doon natatapos ang patunay. Tingnan mo ang timestamp, Valeria. Ang transaksyon ay naganap noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ganap na 5:00 ng hapon. Mabilis na binuksan ni Marissa ang kanyang email at kinuha ang opisyal na log ng mga operasyon ng ospital. Noong Huwebes ng 5:00 ng hapon, nasa loob ako ng Operating Room 3 para sa isang emergency surgery ng isang pasyenteng biktima ng aksidente. Tumagal ang operasyon ng walang oras ng walang patid. Maraming doktor at nurse ang makakapagpatunay na hindi ko hinawakan ang aking telepo o bag sa mga oras na yan. Mayroon na tayong perpektong ebidensya. Nakangiting sabi ni Valeria habang kinokopya ang mga file sa isang flash drive. Ang ebidensyang ito ay sapat na para mapatunayan na ninakaw ang iyong token at ginamit ito nang wala ka sa posisyon para mag-approve. Ibinigay ni Valeria ang flash drive kay Marissa. Itago mo ito. Ito ang iyong gintong tiket para muling makuha ang iyong lisensya at ang iyong anak. Gayunpaman, ang kanilang panandaliang tagumpay ay napalitan ng kaba nang bumalik sila sa klinika ni Tia Elena. Mula sa di kalayuan, nakita nila ang dalawang lalaking may malalaking katawan at may mga tato na kahina-hinalang nakatayo sa tapat ng sari-sari store malapit sa bahay. Sinadya ng mga ito na sadyang banggain ang mga silya sa labas at titigan ng masama si Tia Elena na abala sa paglilinis. Huwag kang lalabas, Marissa. Pigil ni Valeria habang hawak ang kanyang baril sa ilalim ng jacket. Pinupuwersa kanila magpakita. Alam nilang kapag nagkaroon ng gulo rito, mapipilitan kang lumabas upang protektahan ang tiya mo. Bago pa nga makasagot si Marissa, narinig nila ang tunog ng paparating na sasakyan ng pulisya. Isang patrol car ang huminto mismo sa tapat ng klinika. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Daniel kasama ang 2 lokal na pulis ng San Juan. May hawak siyang isang pirasong papel, isang opisyal na warrant of arrest. Pumasok si Daniel sa loob ng klinika. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang kahit anong emosyon nang tumingin siya sa kanyang asawa. Marissa. Seryosong saad ni Daniel habang ipinapakita ang papel. May warrant kami para sa iyong pag-aresto mula sa Korte ng Manila para sa kasong qualified theft at embezzlement. Kailangan mo nang sumama sa amin ngayon din. Pumasok si Daniel sa loob ng maliit na klinika habang ang kanyang 2 kasamang lokal na pulis ay nanatili sa labas ng pinto. Ang kanyang uniforme ay tila nagbibigay sa kanya ng isang pader ng kapangyarihan, ngunit para kay Marissa, wala nang natitirang takot. Nakatayo siya sa likod ng lumang lamesang kahoy, tuwid ang likod at may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Marissa, panimula ni Daniel habang ibinababa ang warrant sa lamesa. Huwag mo nang papahirapan ang sarili mo. Sumama ka na sa amin pabalik ng Manila nang walang gulo. Tumingin si Marissa sa pirasong papel na naglalaman ng kanyang pangalan bilang isang kriminal. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Daniel, tatanungin kita. Mahinahong saad ni Marissa. Pumunta ka ba rito bilang isang opisyal ng batas na naghahanap ng katotohanan o bilang isang utusan ng iyong ama upang kunin ang pamana ko? Bahagyang natigilan si Daniel, ngunit mabilis nitong ibinalik ang kanyang seryosong mukha. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko, Marissa. May batas tayong dapat sundin. Tungkulin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marissa. Ang tungkulin mo ba ay protektahan ang magnanakaw at ikulong ang iyong asawa?
Alam kong alam ninyong walang katotohanan ng kasong ito. Lumapit si Daniel ng mas malapit, ibinaba ang kanyang boses upang hindi marinig ng mga pulis sa labas. Marissa, makinig ka sa akin. Nakikipagnegosasyon ako sa iyo bilang asawa mo. Pirmahan mo lang ang diborsyo at ibigay mo ang huling habilin ni Ninong Vicente sa amin. Kakausapin ni Papa ang board ng ospital para yurong ang lahat ng reklamo laban sa iyo. Pagkatapos nito, hahayaan ka naming makita si Nathan ng regular. Ito na ang pinakamabuting paraan para sa ating lahat. Tinitigan ni Marissa si Daniel ng may halong awa. Awa para sa isang lalaking naging alipin ng kasakiman ng sarili niyang ama. Akala mo ba ay proteksyon ang iniaalok mo, Daniel? O isa lamang maruming transaksyon para pagtakpan ang ginawa ninyo? Kinuha ni Marissa ang isang folder mula sa ilalim ng lamesa at marahas na inihagis ito sa tapat ni Daniel. Bumukas ang folder, nagpapakita ng mga dokumento ng IP address logs at ang kopya ng log ng mga operasyon sa ospital. Tumingin ka rito, Daniel. Tumingin ka sa mga dokumentong yan. Utos ni Marissa. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Ang digital signature ko na ginamit para magnakaw ng 5 milyong peso ay ginamit noong Huwebes ng alas 5 ng hapon mula sa isang IP address sa Quezon City. Ang condo unit na iyon ay nakarehistro sa pangalan ng kabit mo na si Clarissa. At sa mismong oras na iyon, nasa loob ako ng Operating Room 3, nag-oopera ng isang pasyenteng nag-aagaw buhay sa loob ng walang oras. Nanlaki ang mga mata ni Daniel habang binabasa ang mga dokumento. Bilang isang investigador ng pulisya, alam niya ang bigat ng ebidensyang hawak ni Marissa. Ang mga IP logs at ang opisyal na log ng ospital ay mga dokumentong hindi madaling pekein. Saan mo nakuha ito? Nauutal na tanong ni Daniel. Nakuha niya yan mula sa akin, Sagtor Daniel. Bumukas ang pinto ng silid sa likod at lumabas si Valeria. Hawak ang kanyang opisyal na badge mula sa Internal Affairs Service. PO3, Valeria, Internal Affairs. Pakilala niya habang ipinapakita ang kanyang badge kay Daniel. Santo Daniel, alam mo ba ang ibig sabihin ng obstruction of justice at complicity in qualified theft? Ang warrant na dala mo ay walang legal na basehan dahil ang mga ebidensyang ginamit laban kay Dr. Marissa ay peke at gawa-gawa lamang ng iyong ama at ni Clarissa. Kung ipipilit mo ang pag-aresto sa kanya ngayon, sisiguraduhin kong bukas na bukas ay tanggal ka sa serbisyo at kasama kang mabubulok sa kulungan. Pawis na pawis si Daniel habang nakatingin sa badge ni Valeria at sa mga dokumento sa lamesa. Ang kanyang pader ng kapangyarihan ay tuluyang gumuho. Napagtanto niya na ang kasong binuo ng kanyang ama ay may malaking butas at ang kanyang karera bilang pulis ay nakataya. Tumingin muli si Marissa kay Daniel. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang lumang singsing sa kasal mula sa kanyang daliri. Ang singsing na iyon na matagal nang nag-iwan ng marka sa kanyang balat ay dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng warrant of arrest. Ang singsing na ito ay simbolo ng katapatan na matagal mo nang pinatay, Daniel. Mahinahong sabi ni Marissa. Ngunit bawat salita ay tila isang hampas ng martilyo. Ibalik mo ito sa iyong ama. Sabihin mo sa kanya, hinding-hindi ko pipirmahan ang diborsyo at hinding-hindi ko isusuko ang aking pamana. Umalis ka na sa klinika ko. Hindi makapagsalita si Daniel. Kinuha niya ang singsing at ang warrant, dahan-dahang tumalikod at lumabas ng klinika nang hindi man lang lumingon sa kanyang mga kasamang pulis. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito paalis ng San Juan. Habang nagmamaneho pabalik ng Manila, ang kanyang isip ay parang isang bagyo. Ang mga larawan ng ebidensya ni Marissa at ang banta ni Valeria ay paulit-ulit na nagpapakita sa kanyang utak. Kinuha niya ang kanyang telpono upang tawagan ang kanyang ama upang hingin ang paliwanag tungkol sa IP address ni Clarissa. Ngunit pagkasagot ng tawag, hindi ang kanyang ama ang nagsalita, kundi si Clarissa na may maingay na musika sa background. "Oh, Daniel, napatawag ka?" tanong ni Clarissa.
Nasaan si Papa? Kailangan ko siyang makausap ngayon din tungkol sa kaso ni Marissa. Galit na sigaw ni Daniel. Ah, si Papa Eduardo ba? Medyo lasing na sagot ni Clarissa. Nasa loob siya ng boardroom ng Solanolan ngayon. May pribado silang pagpupulong ng mga executive tungkol sa pagbebenta ng lupain sa La Union. Sabi ni Papa, wag daw muna siyang istorbohin dahil ito na ang huling pirmahan para makuha ang pondo. Bakit? May problema ba? Nabitawan ni Daniel ang hawak na manibela sa isang kamay. Ang boardroom ng Solana Land? Isang pribadong pagpupulong na hindi siya kasali? Napagtanto ni Daniel ang isang masakit na katotohanan. Habang siya ay nagpapakasira ng pangalan at karera sa La Union para arestuhin ang kanyang asawa. Ang kanyang sariling ama at si Clarissa ay abala sa pakikipagnegosasyon sa milyon-milyong piso na hindi siya kasali sa hatian. Ginawa lamang siyang utusan ng sarili niyang pamilya. Pagkatapos ng mainit na paghaharap kay Daniel, naging mas tahimik ang gabi sa San Juan. Naupo si Marissa sa isang lumang bangkong kahoy sa labas ng klinika, nakatingin sa malalawak na alon ng dagat na dahan-dahang hinahalikan ng liwanag ng buwan. Ang simoy ng hangin ay may amoy ng asin at kalayaan. Isang kalayaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili habang nagpapakasira sa Manila. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepo. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa kabila ng kaba, sinagot niya ito. Doktora Marissa, isang pabulong na boses ng matandang babae ang narinig niya. Si Aling Teresa, ang matapat na kasambahay na itinuring na ring pamilya ni Marissa sa Manila. Aling Teresa? Kumusta po? Nariyan ba si Nathan? Mabilis at puno ng kaba na tanong ni Marissa. Opo, doktora. Tulog na sina Sir Eduardo at si Clarissa dahil galing sila sa isang handaan. Lihim kong dinala ang telepono sa silid ni Nathan. Sandali po. Pagkaraan ng ilang segundo ng katahimikan, narinig ni Marissa ang pinakahihintay niyang boses. Nanay? Nanay, ikaw ba yan? Ang boses ni Nathan ay mahina, parang kagigising lang, ngunit puno ng pananabik. Nalaglag ang mga luha ni Marissa. Ngunit mabilis niya pinunasan ang mga ito upang hindi marinig ng kanyang anak ang kanyang pag-iyak. Oo, Nathan ko. Si nanay ito. Kumusta ka riyan, anak? Miss na miss ko na po kayo, nanay. Sabi ni Tita Clarissa ay hindi mo na daw ako mahal dahil nagtatrabaho ka sa malayo. Pero hindi ako naniniwala sa kanya. Gumuhit ako ng larawan nating dalawa sa tabing dagat, nanay. Itinatago ko ito sa ilalim ng aking unan. Napakapit si Marissa sa kanyang dibdib, nararamdaman ang matinding kirot ng pangungulila. Huwag kang maniniwala sa kanila, Nathan. Mahal na mahal ka ni nanay. Makinig ka sa akin, magpakabait ka riyan kay Aling Teresa, ha? Ipinangako ko sa iyo, malapit nang umuwi si nanay para kunin ka. Magkakasama rin tayo sa tabing dagat. Opo, nanay. Hihintayin ko po kayo. Nang mamatay ang tawag, yumuko si Marissa at tahimik na umiyak. Ang bawat hikbi ay naglalaman ng 10 taong sakit. Ngunit bawat patak ng luha ay nagbibigay din sa kanya ng isang bago at mas matatag na determinasyon. Hindi siya maaaring sumuko. Masarap umiyak kapag alam mong may dahilan ka para lumaban. Naupo si Valeria sa kanyang tabi. May hawak na 2 plato ng inihaw na isda at kanin. Inabutan niya ng pagkain si Marissa. Salamat, Valeria, sabi ni Marissa habang tinatanggap ang pagkain. Bakit ka ba talaga sumasali sa laban na ito? Maaari ka namang manatili sa Manila at iwasan ang panganib ng Solana Land. Tumingin si Valeria sa malawak na horizon ng dagat. Ang kanyang matapang na mukha ay bahagyang lumambot sa ilalim ng liwanag ng buwan. 1 taon na ang nakalipas. Ang aking kasosyo sa investigasyon na si SPO2 Ramon ay napatay. Pagsisimula ni Valeria, ang kanyang boses ay may bahid ng pait. Nakatuklas siya ng ebidensya ng malarakang pang-aagaw ng lupa ng Solana Land dito sa La Union, gamit ang mga wad na dokumento at pananakot. Ngunit bago niya mailabas ang ulat, ang kanyang sasakyan ay nahulog sa bangin.
Sabi ng lokal na pulisya, aksidente lang daw, pero alam kong pinatay siya. Nanggako ako sa kanyang puntod, natatapusin ko ang kanyang sinimulan. At ang kaso mo, Marissa, ang susi para tuluyang pabagsakin ang mga taong sumira sa buhay ng aking kasosyo. Napatango si Marissa. Ang dalawang magkaibang babae na pinag-isa ng parehong sakit at laban para sa katarungan ay tahimik na nagkasunduan sa ilalim ng kalangitan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa tabing dagat, narinig nila ang mga sigaw ng mga lokal na mangingisda na nahihirap ang isampa ang kanilang malaking bangkang demotor sa pampang dahil sa malalaking alon. Walang pag-aalinlangang tumayo sina Marissa at Valeria. Tumakbo sila sa ilalim ng ulan at sumama sa paghila ng makapal na lubid kasama ang mga mangingisda. Ang bawat hila, ang bawat dulas sa basang buhangin ay nagpakita ng tunay na diwa ng bayanihan, ang pagtutulungan ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan. Nang sa wakas ay may sampa ang bangka sa ligtas na bahagi. Ang mga mangingisda ay nagpasalamat sa kanila ng may malalawak na ngiti sa kabila ng pagod at lamig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marissa na siya ay bahagi na ng komunidad na ito. Ang kanyang danggal ay hindi nakasalalay sa mga mamahaling gusali sa Manila, kundi sa mga pusong handa niyang tulungan. Pagkatapos ng ulan, nagtungo sila sa kumbento sa likod ng simbahan ng San Juan. Doon ay sinalubong sila ni Padre Jose, ang kagalang-galang na kura paroko na matagal ng kaibigan ng kanyang ninong na si Dr. Vicente. Inilabas ni Padre Jose ang isang luma ngunit matatag na kahon mula sa kanilang lihim na safe. Doon ay ligtas na nakatago ang isa pang opisyal na kopya ng huling habilin ni Dr. Vicente. Ipinagkatiwala sa akin ng iyong ninong ang dokumentong ito, Marissa. May pagpapalang saad ni Padre Jose habang ipinapakita ang papel. Alam niyang ang simbahan ang pinakatapat na kanlungan kapag ang labas ng mundo ay napuno na ng kasakiman ng mga politiko. Protektado ka rito. Nakahinga ng maluwag si Marissa, ngunit ang panandaliang kapayapaan na yon ay muling nawasak nang mag-ring muli ang kanyang telepo no sa kalagitnaan ng gabi. Si Aling Teresa muli ang tumatawag, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng matinding takot at iyak. Doktora Marissa! Doktora! Tinaganal po ako sa trabaho ninyo Sir Eduardo kanina at isinakay nila si Nathan sa kotse. Wala na sila rito sa Manila. Narinig ko pong sinabi ni Sir Eduardo na dinala nila ang bata paalis. Patungo riyan sa La Union. Doktora, natatakot po ako para kay Nathan. Nabitawan ni Marissa ang kanyang telepono. Ang amoy ng dagat ay tila napalitan ng malamig na banta ng panganib. Ang kanyang anak ay dinala sa La Union. Ang labanan ay tuluyan ang inilipat sa kanyang sariling teritoryo. Bumalik si Daniel sa Manila na may mabigat na bagyo sa kanyang isip. Ang mga salita ni Marissa at ang mga dokumento ng IP address ay patuloy na nagpapahirap sa kanyang konsensya. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang karera at danggal bilang pulis ay ginamit lamang bilang proteksyon para sa isang maruming krimen. Nang sumapit ang hating gabi, tahimik na pumasok si Daniel sa mansyon ng kanyang ama sa Quezon City. Ginamit niya ang kanyang duplicate key upang buksan ang pintuan ng opisina ni Eduardo. Ang silid ay madilim, amoy lumang tabako at mamahaling alak. Gamit ang isang maliit na flashlight, dahan-dahang binuksan ni Daniel ng lockpick ang lihim na drawer sa ilalim ng lamesa ng kanyang ama. Doon ay nakatago ang isang makapal na folder na may logo ng Solana Land Corp. Nang buksan niya ito, ang unang dokumentong nakita niya ay ang listahan ng mga ari-arian sa La Union. Ngunit sa ilalim niyon may isang kasunduan na lihim na pinirmahan ni Eduardo kasama ang mga executive ng Solana Land. Bago pa man niya matapos basahin ang dokumento, nagtungo si Daniel sa condo unit ni Clarissa. Pumasok siya gamit ang kanyang sariling susi at napatunay ang abala si Clarissa sa pag-aayos ng mga mamahaling bag na binili nito kamakailan. Daniel, gabi na! Bakit ka nandito? Gulat na tanong ni Clarissa habang sinusubukang itago ang mga bag.
Marahas na hinawakan ni Daniel ang braso ni Clarissa at iniharap ito sa kanya. Clarissa, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Ikaw ba ang nagnakaw ng digital token ni Marissa para ilipat ang 5 milyong peso ng ospital? Ano bang sinasabi mo, Daniel? Siyempre hindi. Pautal-utal na sagot ni Clarissa, umiiwas ng tingin. Huwag mo akong makuha sa pagsisinungaling, Clarissa. Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng galit ng isang pulis. Hawak ko ang IP address ng kondo na ito na ginamit para sa transaksyon at ang kondo na ito ay nakapangalan sa iyo. Sabihin mo ang totoo bago kita mismong arestuhin at kaladkarin sa presinto. Nayak si Clarissa sa matinding takot. Napaluhod siya sa sahig habang nakakapit sa binti ni Daniel. Daniel, patawad! Inutusan lang ako ni Papa Eduardo. Sabi niya kapag nagtagumpay ang plano na idawit si Marissa sa embezzlement, mapipilitan siyang pirmahan ng diborsyo. At kapag nangyari yon, makukuha natin ang pamana at ibibili ako ni Papa ng sarili kong bahay. Ginawa ko lang ito para sa pamilya natin, Daniel. Nanghina si Daniel. Ang sarili niyang pinsan, ang babaeng dinala niya sa kanyang buhay, ay isang kasangkapan lamang sa krimen ng kanyang ama. Kinabukasan, lihim na sinundan ni Daniel ang kanyang ama sa isang sikat na Chinese restaurant sa Makati. Gamit ang kanyang ID bilang pulis, nagawa niyang pumasok sa katabing VIP room na may manipis na harang lamang mula sa silid kung saan nagpupulong si Eduardo at ang kinatawa ng Solanaland. Idinikit ni Daniel ang kanyang tainga sa dingding. Huwag kayong mag-alala, G. Solana. Maririnig ang malamig na boses ni Eduardo habang humihigop ng tsa. Ang aking asawa ng aking anak, si Marissa, ay kasalukuyan ang ginigipit ng lokal na pulisya sa La Union. Pirmahan man niya o hindi ang diborsyo, mapapasating ang lupa. Ngunit paano ang anak mong si Daniel? Tanong ng kinatawa ng Solanaland. Masyado siyang matanong nitong mga nakaraang araw tungkol sa kaso ng asawa niya. Baka maging problema siya sa ating transaksyon. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Eduardo. Si Daniel? Huwag mong alalahanin ang batang yon. Sunod-sunod ang kanyang mga pagkakamali sa serbisyo kamakailan. Kapag nakuha na natin ang pondo mula sa lupain, inayos ko na ang kanyang paglilipat sa isang mapanganib na engkwentro sa Mindanao para malayo siya sa gulo rito sa Manila. Doon siya nababagay. At ang anak niyang, si Nathan, ipapadala ko ang bata sa isang boarding school sa Switzerland. Wala silang magagawa kung hawak ko ang pera. Napahawak si Daniel sa kanyang baril habang ang kanyang buong pagkatao ay nanginig sa matinding galit at sakit. Ang kanyang ama, ang lalaking kanyang iginalang, ang taong lagi niyang pinagtatanggol kahit na alam niyang may mali, ay handang isakripisyo ang kanyang karera, ang kanyang buhay sa Mindanao, at ang kaligtasan ng sarili niyang anak na si Nathan para lamang sa pera ng Solanaland. Mabilis na bumalik si Daniel sa mansyon ng kanyang ama upang kunin ang orihinal na kontrata bilang ebidensya. Hawak ang papel, papalabas na siya ng opisina nang biglang bumukas ang pinto. Nakatayo dun si Eduardo, may hawak na baston at may kasamang 2 armadong tauhan. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong init ng isang magulang nang tumingin kay Daniel. Sergeant Daniel, malamig na saad ni Eduardo habang nakatingin sa papel na hawak ng kanyang anak. Huwag mong kalilimutan kung sino ang naglagay sa iyo sa uniformeng yan. At huwag mong kalilimutan kung nasaan ang anak mong si Nathan ngayon. Nasaan si Nathan, Papa? Galit na tanong ni Daniel habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang baril. Numiti nang nakakaloko si Eduardo. Nasa isang napakaligtas na lugar dito sa La Union. Kung gusto mo siyang makitang buhay, ibalik mo ang papel na yan sa akin. Pagkatapos, pumunta ka kay Marissa at pilitin mo siyang pirmahan ng diborsyo o ikaw mismo ang pumirma bilang kanyang legal na asawa. Kung bibiguin mo ako, Daniel, hindi lang ang karera mo ang mawawala sa'yo. Mawawalan ka rin ng anak. Nasa loob ng klinika si Marissa nang marinig niya ang tunog ng isang bagong mensahe sa kanyang telepon. Pagkabukas niya, isang maikling video clip ang bumadhad sa screen. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Sa video, nakaupo si Nathan sa isang maruming sahig ng isang madilim na silid.
Ang kanyang mga kamay ay walang tali, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng dumi at basang-basa ng luha. Humihikbi ang bata habang nakatingin sa camera. Nanay? Nanay, natatakot po ako rito. Gusto ko na pong umuwi. Pautal-utal na iyak ni Nathan bago biglang napatay ang video. Pagkatapos ng video, isang text message mula sa hindi kilalang numero ang pumasok. Marissa, mayroong ka lamang 24 na oras. Dalhin mo ang orihinal na huling habilin ni Vicente sa lumang daungan ng San Fernando bukas ng gabi 8:00. Kung hindi, huwag mo nang asahang makikitang buhay ang anak mo. Huwag kang magkakamaling magsama ng pulis kung gusto mo pang may mayakap na anak. Napaluhod si Marissa sa sahig, yakap ang kanyang sarili habang pumalahaw ng iyak. Ang matinding takot at sakit ay tila lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel na walang ibang alam kundi maging mabuti, ay kasalukuyang nakatago sa isang madilim na sulok, nag-aagaw buhay sa takot. Mabilis na lumapit si Valeria at binuhat si Marissa. Kinuha nito ang telepo at pinanood ang video ng paulit-ulit. Marissa, makinig ka sa akin. Seryosong sabi ni Valeria habang inilalapit ang telepon o sa kanyang tainga. Huwag kang magpapadala sa takot. Yan ang gusto nilang mangyari. Tingnan mo ang video. May naririnig akong kakaibang tunog sa background. Isinuot ni Valeria ang kanyang headphones at gumamit ng isang audio software sa kanyang laptop upang i-isolate ang ingay sa likod ng boses ni Nathan. Isang mababa, maindayog at paulit-ulit na tunog ng busina ang narinig. Ang tunog na yan, sabi ni Valeria habang lumalabak ang kanyang mga mata. Yan ang busina ng malalaking barko sa San Fernando Port. At ang isa pang tunog sa background ay ang ingay ng malalaking makina ng kompresor ng yelo. May lumang cold storage warehouse malapit sa daungan na matagal nang inabandona. Doon nila itinago si Nathan. Naghina, ngunit mabilis na nag-isip si Marissa. Pupunta ako roon, Valeria. Ibibigay ko ang papel, iligtas ko lang ang anak ko. Hindi ganun kadali, Marissa. Pigil ni Valeria. Si Eduardo ay isang tusong tao. Kapag nakuha na niya ang papel, wala siyang dahilan para panatilihin kayong buhay ni Nathan. Papatayin niya kayo upang wala maging saksi sa kanyang krimen. Biglang tumunog muli ang telpono ni Marissa. Sa pagkakataong ito, pangalan ni Daniel ang lumabas sa screen. Nang sagutin ito ni Marissa, handa na siyang sumigaw sa galit. Ngunit ang boses ni Daniel sa kabilang linya ay basag, puno ng iyak at pagsisisi. Marissa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakamali. Umiiyak na pakiusap ni Daniel. Nalaman ko na ang lahat. Narinig ko mismo sa bibig ni Papa na balak niyang ipapatay ako sa Mindanao pagkatapos ng transaksyon at ipapadala si Nathan sa Switzerland. Marissa, ginamit lang niya ako. Ginamit lang niya ang pagmamahal ko sa pamilya natin para sa kanyang kasakiman. Natigilan si Marissa. Tumingin siya kay Valeria na seryosong nakikinig sa tabi niya. Daniel, nasaan ang anak ko? Galit na tanong ni Marissa. Nasa San Fernando Port siya. Binabantayan ng mga armadong tauhan na hired goons ni Papa. Sagot ni Daniel, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Marissa, pakiusap, hayaan mo akong tumuong. Hindi alam ni Papa na alam ko na ang kanyang lihim na plano. Magpapanggap akong tapat pa rin sa kanya. Ako ang maghahatid sa iyo sa daungan bukas ng gabi bilang kanyang utusan. Magiging espiya mo ako sa loob upang malaman natin ang eksaktong lokasyon ni Nathan sa loob ng warehouse bago sumalakay si Valeria. Nagalinlangan si Marissa. Ang lalaking ito ay nagtraidor sa kanya ng 10 taon. Paano siya magtitiwala muli? Ngunit dahan-dahang tumango si Valeria. Kailangan natin ng tao sa loob, Marissa. Kung walang espiya, bulag tayong papasok sa sako ng mga lubo. Huminga ng malalim si Marissa at idiniin ang telepono sa kanyang tainga. Daniel, kung may natitira ka pang katiting na pagmamahal sa anak natin, patunayan mo ngayon. Ito na ang huli mong pagkakataon para maging isang ama kay Nathan. Huwag mo kaming bibiguin. Ipinangako ko sa iyo, Marissa.
Handa kong ibuwis ang aking buhay mailigtas lang si Nathan. Seryosong sagot ni Daniel bago pinatay ang tawag. Samantala, sa isang mamahaling hotel sa San Fernando, nakatayo si Eduardo sa bintana, nakatingin sa madilim na karagatan. Pumasok si Daniel sa silid, pinapanatili ang kanyang mukha na walang emosyon, bagamat ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Papa? Bati ni Daniel habang nakatayo sa likod ng kanyang ama. Nakausap ko na si Marissa. Handa na siyang ibigay ang huling habilin bukas ng gabi sa daungan kapalit ng kaligtasan ni Nathan. Lumingon si Eduardo at tinapik ang balikat ng kanyang anak, may nakakatakot ng ngiti sa kanyang mga labi. Magaling, Daniel. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako bibigiwin. Malamig na saad ni Eduardo. Makinig ka sa akin. Bukas, ikaw ang magmamaneho ng sasakyan para ihatid si Marissa sa daungan. Kapag nakuha ko na ang papel mula sa kanya, gusto kong tapusin mo na siya roon nang walang nakakakita. Nanginig ang kamay ni Daniel sa loob ng kanyang bulsa. Ngunit pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang boses. Gusto kong palabasin mo na lumpaban siya o nagpatiwakal dahil sa kaso niya sa Manila. At pagkatapos niyon, magkasama nating dadalhin si Nathan sa ibang bansa upang magsimula ng bagong buhay. Pagpapatuloy ni Eduardo habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang anak. Kaya mo ba yon, aking anak? Tumingin si Daniel sa kanyang ama, ang lalaking handang pumatay sa ina ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang sumaludo at sumagot. Opo, Papa. Gagawin ko po ang iniutos ninyo. Ganap na alas 7:45 ng gabi. Ang lumang cold storage warehouse sa daungan ng San Fernando ay nababalot ng kadiliman. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa 2 dilaw na bumbilya na nakasabit sa kalawanging kisame, nagbibigay ng mahahabang anino sa mga lumang kagamitan. Naririnig ang malalakas na alon na humahampas sa mga haligi ng daungan, na tila nagbibigay ng babala sa paparating na giyera. Ihinto ni Daniel ng dahan-dahan ang sasakyan sa tapat ng bodega. Sa tabi niya, nakaupo si Marissa. Hawak ang isang metal na cylinder container na naglalaman ng dokumento. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng takot. Sa labas, sa madidilim na sulok ng boge, si Valeria at ang kanyang tactical team ay kasalukuyan ng nakaposisyon, naghihintay ng hudyat. Marissa, makinig ka! Bulong ni Daniel habang hawak ang pinto. Pagpasok natin, hahawakan ko ang braso mo na parang bihag kita. Huwag kang lalaban para hindi sila maghinala. Magtiwala ka sa akin. Tumango si Marissa. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng bodega. Sa gitna ng silid, nakaupo si Eduardo sa isang silya. Hawak ang kanyang baston. Sa tabi niya ay si Clarissa, na nakasuot ng mamahaling jacket at may mapanuyang ngiti sa mga labi. Sa paligid nila ay nakatayo ang 4 na armadong lalaki, mga hired goons na may mga hawak na baril. Ayon na pala ang dakilang doktora. Nakangiting bungad ni Clarissa habang lumalapit kay Marissa. Mukhang tapos na ang maliligayang araw mo sa probinsya, pinsan. Sa wakas, naging matalino ka rin. Hindi pinansin ni Marissa si Clarissa. Tumingin siya ng diretsyo kay Eduardo. Nasaan si Nathan? Malamig na tanong ni Marissa. Hindi ko ibibigay ang huling habilin kung hindi ko nakikitang ligtas ang aking anak. Tinapik ni Eduardo ang kanyang bastun sa semento. Sumenya siya sa isa sa kanyang mga tauhan. Bumukas ang pinto ng isang maliit na silid sa gilid at inilabas si Nathan. Nang makita ng bata ang kanyang ina, pumalahaw ito ng iyak. Nanay! Nanay! Sigaw ni Nathan habang sinusubukang tumakbo patungo kay Marissa, ngunit pinigilan siya ng hawak ng goon sa kanyang balikat. Nathan! Halos maiyak na sigaw ni Marissa, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Itinaas niya ang metal na cylinder container. Ito ang orihinal na huling habilin ni Ninong Vicente. Palayain mo si Nathan, Eduardo, at sayo na ang lupang ito. Ngumiti ng matakaw si Eduardo.
Sumenya siya kay Daniel. Daniel, kunin mo ang dokumento sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Daniel kay Marissa. Ngunit sa sandaling hawakan niya ang metal na container, sa halip na ibigay ito kay Eduardo, mabilis na bunot ni Daniel ang kanyang service firearm mula sa kanyang holster. Sa isang kisap mata, itinutok ni Daniel ang kanyang baril ng diretsyo sa ulo ng kanyang sariling ama. Iurong ninyo ang mga baril ninyo, nayon din. Hiyaw ni Daniel sa mga goons. Natigilan ang buong bodega. Ang mapanuyang ngiti sa mukha ni Clarissa ay biglang napalitan ng matinding takot, habang ang mga mata ni Eduardo ay nanlaki sa galit at gulat. Daniel, anong kabalbalan nito? Galit na sigaw ni Eduardo habang sinusubukang tumayo. Ako ang ama mo. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat ng mayroon ka ngayon. Ginamit mo ako, Papa? Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at matinding galit. Narinig ko ang lahat. Balak mo akong ipapatay sa Mindanao at ilayo si Nathan sa Switzerland. Para sa iyo, hindi kami pamilya. Mga kasangkapan mo lang kami para sa pera ng Solana Land. Ngunit ngayon, tapos na ang laro mo, Papa. Mabilis na hinila ni Daniel si Nathan gamit ang kanyang isang kamay at binuhat ang bata, habang pinapanatiling nakatutok ang baril kay Eduardo. Marissa, kunin mo si Nathan! Pakbo! Gumuho ang sitwasyon sa matinding kaguluhan. Clarissa, sa kanyang kasakiman, ay sumubok na dambahin ang metal na container mula sa kamay ni Marissa upang itakbo ito. Ngunit bago pa man niya ito magawa, sinalubong siya ni Marissa ng isang malakas na tulak. Buong lakas na itinulak ni Marissa si Clarissa pababa sa semento. Naging sanhi upang mauntog ang ulo nito at mabitawan ang kanyang bag. Mabilis na kinuha ni Marissa ang container at niyakap si Nathan na iniabot ni Daniel. Arestuhin ko kayo! Walang kikilos! Sigaw ni Daniel sa mga goons na nagsisimula na magtaas ng kanilang mga baril. Patayin ninyo sila! Patayin ninyo ang mga walang kwentang yan! Galit na utos ni Eduardo sa kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na inagaw ni Eduardo ang isang sug nagmula sa kamay ng isa sa kanyang mga goons. Itinutok niya ito ng diretso sa direksyon ni Marissa na kasalukuyang tumatakbo patungo sa pinto hawak si Nathan. Nakita ito ni Daniel. Nang marinig ang matalim na tunog ng putok ng baril na yumanig sa buong bodega. Walang pag-aalinlang ang inihagis ni Daniel ang kanyang sariling katawan sa tapat ni Marissa at ni Nathan. Isang matinding putok ang umalingaw-ngaw. Sumabog ang dugo mula sa kanang bahagi ng dibdib ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nawalan ng lakas. Ngunit may isang bahagyang ngiti ng kapayapaan sa kanyang mga labi habang dahan-dahang bumabagsak ang kanyang katawan sa malamig at basang semento ng bodega. Daniel! Ang sigaw ni Marissa ay yumanig sa buong daungan ng San Juan. Bumagsak ang katahimikan sa bodega pagkatapos ng putok ng baril. Ngunit mabilis itong napalitan ng tunog ng mga sirena ng pulis, siya at ang malalakas na yabag ng mga bota. Bumukas ang malaking pintuan ng bodega at pumasok si Valeria kasama ang isang tactical team na may mga hawak na mahahabang sandata at mga flashlight na nagbibigay ng maliliwanag na guhit sa usok ng pulbura. Pulis ito! Yurong ang mga sandata! Hiyaw ni Valeria habang ang kanyang mga tauhan ay mabilis na kinokontrol ang mga armadong goons ni Eduardo na agad na nagtaas ng kanilang mga kamay sa takot. Ngunit para kay Marissa, ang mundo ay tila huminto. Nakaluhod siya sa malamig at basang semento, katabi ang duguang katawan ni Daniel. Umiiyak si Nathan sa tabi niya, yakap ang binti ng kanyang ama. Daniel! Daniel, makinig ka sa akin! Sigaw ni Marissa habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang dugo ay mabilis na lumalabas mula sa kanang bahagi ng dibdib ni Daniel, binabasa ang kanyang uniforme. Bilang isang bihasang doktor sa emergency room, alam ni Marissa na mayroon lamang siyang ilang minuto bago tuluyang dumanas ng hemorrhagic shock si Daniel, o kaya ay bumigay ang baga nito dahil sa tension pneumothorax.
Inalis ni Marissa ang kanyang takot at pinalitan ito ng kanyang profesional na lamig. Nathan, makinig ka kay nanay. Hawakan mo ang kamay ni tatay at huwag kang bibitiw, ha? Kakayanin ito ni tatay. Mabilis na pinunit ni Marissa ang tela ng kanyang sariling jacket. Ginamit niya ito upang gumawa ng isang makeshift pressure dressing upang pigilan ang pag-agos ng dugo mula sa sugat. Iditsin niya ang kanyang dalawang kamay sa dibdib ni Daniel gamit ang kanyang buon bigat. Daniel, huwag kang pipikit. Tumingin ka sa akin. Utos ni Marissa. Ang kanyang boses ay matatag kahit na basang-basa ng luha ang kanyang muka. Doktor ako, Daniel. Hindi kita hahayaang mamatay dito. Lumaban ka para kay Nathan. Dahan-dahang iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Humihingal sa hirap. Ngunit nakatitig sa kanyang asawa. Marissa, patawad. Si Nathan, iligtas mo. Ligtas si Nathan, Daniel. Hawak ka niya ngayon. Kaya pakiusap, manatili kang gising. Habang abala si Marissa sa pagsalba sa buhay ng kanyang asawa, tumakbo si Eduardo at si Clarissa patungo sa likod ng bodega kung saan nakatali ang isang mabilis na speedboat sa Bencang. Hinihingal si Eduardo habang tinutulak si Clarissa upang maunang sumakay. "Iandar mo ang makina, Clarissa! Bilisan mo!" Sigaw ni Eduardo habang hawak ang kanyang baston. Ngunit bago pa man nila mapihit ang susi, isang malakas na spotlight mula sa isang police boat ang direktang tumama sa kanilang mga muka. "Huwag kayong kikilos!" Ang boses ni Valeria ay umalingaw-ngaw mula sa megaphone habang ang kanyang baril ay nakatutok sa kanila. "Eduardo, Clarissa, sumuko na kayo! Napapaligiran na kayo!" Naiyak si Clarissa sa takot. Agad siyang nagtaas ng kamay at lumuhod sa sahig ng speedboat. "Wala akong kinalaman dito. Si Papa Eduardo ang nag-utos sa akin. Siya ang nagplano ng lahat." Nanghina si Eduardo. Nabitawan niya ang kanyang baston na gumulong sa tubig. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding kahihiyan o hiya nang makita ang mga lokal na mangingisda at mga kapitbahay na nagsisimula ng magtipon sa paligid ng daungan, pinapanood ang kanyang pagbagsak. Dinala si Eduardo at Clarissa pabalik sa loob ng bodega na may mga nakasusi na kongsotam sa kanilang mga kamay. Habang dinadaanan nila ang stretcher kung saan isinasakay si Daniel ng mga paramedic, huminto si Marissa at tumayo sa tapat ng kanyang biyenan. Tumingin si Eduardo sa kanya, may natitira pang kasamaan sa kanyang mga mata. "Akala mo ba ay nanalo ka na, Marissa? Isang maruming doktor ka pa rin sa mata ng batas sa Manila." Tumingin si Marissa sa kanya ng may matinding awa at disgusto. "Ang tunay na kahihiyan, Eduardo, ay hindi ang pagiging mahirap o ang pagtatrabaho sa maliit na klinika. Ang tunay na kahihiyan ay ang pagiging isang ama na handang pumatay sa sarili niyang dugo para sa lupa na hindi naman sa kanya. Tapos na ang kasakiman mo. Ang pamanang ito ay gagamitin para sa mga taong matagal mo nang tinapakan." Hindi makapagsalita si Eduardo. Yumuko siya habang kinakaladkar siya ng mga pulis palabas ng bodega sa harap ng mga kamera ng mga lokal na mamamahayag na mabilis na nakarating sa daungan. Pagkaraan ng 3 oras, sa waiting room ng La Union Provincial Hospital, nakahawak si Marissa sa kamay ni Nathan na kasalukuyang natutulog sa kanyang kandungan. Ang kanyang scrub suit ay muling nabahira ng dugo, ngunit sa pagkakataong ito, dugo ito ng asawa na sinubukan niyang isalba. Lumabas si Valeria mula sa opisina ng doktor at lumapit sa kanya. May hawak na isang opisyal na envelope. "Kumusta si Daniel?" Mabilis na tanong ni Marissa. "Ligtas na siya, Marissa," lakang hiting sagot ni Valeria. "Nakuha ng mga doktor ang bala. Dahil sa mabilis mong pag-pressure sa sugat niya sa bodega, hindi siya tuluyang naubusan ng dugo. Malaki ang utang na loob niya sa iyo." Huminga ng malalim si Marissa. Nararamdaman ang isang malaking pasasalamat sa kanyang puso. Inabot ni Valeria ang envelope kay Marissa. "At ito, ipinadala ito ng aking mga kasamahan mula sa Office of the City Prosecutor sa Manila at ng Professional Regulation Commission.
Binuksan ni Marissa ang envelope at binasa ang nilalaman. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga bagong luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng tagumpay at ginhawa. Ang kasong qualified theft at embezzlement laban sa kanya ay opisyal ng ibinasura ng korte dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at sa patunay ng peking IP address na isinumite ni Valeria. Kasabay nito, ang Professional Regulation Commission ay nagpalabas ng opisyal na desisyon na nagbabalik ng kanyang lisensya bilang isang doktor, kasama ang isang formal na sulat ng paumanhin mula sa board ng ospital sa Manila. Ibinalik na ang dangal mo, Doktora Marissa, nakangiting sabi ni Valeria. Niyakap ng mahigpit ni Marissa ang kanyang anak na si Nathan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis at sakripisyo, ang katotohanan ay nagtagumpay at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nalinis. 3 buwan pagkatapos ng madugong gabi sa daungan ng San Juan, muling narinig ang tunog ng gilingang bato ng hustisya. Ngunit sa pagkakataong ito, sa loob ng malamig at kagalang-galang na silid ng Regional Trial Court sa Manila. Ang tunog ng martil, yon ang hukom, ay umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman, na tila nagbibigay ng huling tuldok sa isang mahabang gabi ng kasakiman. Hinusgahan ng korte si Eduardo Tan ng parusang hanggang 20 taong pagkakakulong para sa mga kasong kidnapping, attempted murder, at falsification of public documents. Si Clarissa Santos naman ay hinatulan ng 8 taong pagkakakulong para sa kasong qualified theft at identity theft. Nakatayo si Marissa sa likod ng upuan ng mga testigo, suot ang isang simpleng puting blusa na nagpapakita ng kanyang kalmado at marangal na pagkatao. Pinanood niya ang pagkaladkar ng mga pulis kay Eduardo at Clarissa palabas ng silid. Si Eduardo ay mukhang matanda, lantat at tuluyan ng nawalan ng kapangyarihan. Si Clarissa naman ay umiiyak ng malakas, nakatakip ang mukha sa tindi ng kahihiyan o hiya sa harap ng mga kamera ng media. Walang galit o pait sa puso ni Marissa habang pinapanood sila. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim na kapayapaan. Ang katarungan ay naipatupad na. Pagkatapos ng paglilitis, nagtungo si Marissa sa police custody ward upang bisitahin si Daniel bago ito ilipat sa isang rehabilitation center. Dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa pulisya, ang kanyang pagligtas kay Nathan at ang pagharang sa bala para kay Marissa, binigyan si Daniel ng korte ng mas magaan na parusa, 3 taong probasyon at tuluyang pagkatanggal sa serbisyo ng pulisya. Nakasupot na ng simpleng damit si Daniel, mukhang payat, ngunit mas malinis ang mga mata kumpara noong mga panahon na nakatira pa siya sa ilalim ng anino ng kanyang ama. Marissa, mahinang panimula ni Daniel habang nakatingin sa kanyang asawa sa kabila ng lamesang kahoy. Salamat sa pagbisita at salamat sa pagsalba sa buhay ko sa daungan. Numiti ng bahagya si Marissa. Tungkulin ko bilang doktor ang magsalba ng buhay, Daniel. At ginawa ko rin yon para kay Nathan. Gusto kong lumaki ang anak natin na alam niyang ang kanyang ama ay gumawa ng tamang desisyon sa huli. Yumuko si Daniel, at ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa lamesa. Patawarin mo ako, Marissa, sa lahat ng sakit, sa pagtataksil, sa lahat ng pagsasakripisyo mo na binaliwala ko. Lumapit si Marissa at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Daniel bilang isang huling pamamaalam. Pinatatawad na kita, Daniel. Pinatatawad kita hindi dahil magkakabalikan tayo, dahil ang pagmamahal natin bilang mag-asawa ay matagal nang namatay. Pinatatawad kita dahil gusto kong maging malaya ang aking puso mula sa galit. Gusto kong simula ng bagong buhay namin ni Nathan nang walang dalang mabigat na bagahe ng nakaraan. Tumingala si Daniel, may pasasalamat sa kanyang mga mata. Salamat, Marissa. Ipinangako ko sa iyo, magiging mabuting ama ako kay Nathan mula sa malayo. Pagkaraan ng 1 buwan, bumalik si Marissa sa San Juan, La Union. Ang araw ay maliwanag at ang simoy ng hangin ay banayad.
Isang malaking pagtitipon ang nagaganap sa malawak na lupain sa tabi ng dagat na pamana ng kanyang ninong na si Dr. Vicente. Nakatayo na doon ang pundasyon at ang unang palapag ng isang bagong gusali, ang Dr. Vicente Memorial Charity Hospital. Sina Tia Elena, si Mang Tomas, at ang maraming mga lokal na mang-inggista ay naroon, may hawak na mga bulaklak at may malalawak na niti. Si Padre Jose ay kasalukuyan ng nagbabasbas ng marker ng ospital gamit ang banal na tubig, habang si Valeria, na suot ang kanyang pinakamagandang simpleng damit, ay nakatayo sa tabi ni Marissa na may hawak na baso ng juice. Ito na ang simula ng di matitinag na legacy ng ninong mo, Doktora Marissa. Nakangiting sabi ni Valeria. Hindi, Valeria? Sagot ni Marissa, habang nakatingin sa mga mang-ingisda na masayang nag-uusap. Ito ang simula ng bagong buhay nating lahat. Ang ospital na ito ay magiging kanlungan ng mga taong matagal nang nakalimutan ng mundo. Tumakbo si Nathan patungo sa kanya, may hawak na isang maliit na bangkang gawa sa papel. Nanay, tingnan mo ang ginawa kong bangka. Ipalulutang ko ito sa dagat. Niyakap ni Marissa ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Sige anak, sabay nating ipalutang. Naglakad ang mag-ina patungo sa pampang ng dagat habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa West Philippine Sea, nagbibigay ng isang napakagandang kulay kahel at gintong liwanag sa kalangitan. Inilagay ni Nathan ang kanyang bangkang papel sa mababaw na alon at pinanuod nila itong dahan-dahang tangayin ng tubig patungo sa malawak na horizon. Niyakap ng mahigpit ni Marissa si Nathan habang nakatingin sa malawa na karagatan. Wala na ang takot. Wala na ang kamchayu na nagpahirap sa kanya sa Manila. Nakatayo siya ngayon bilang isang malaya, marangal at matatag na babae, isang doktora, isang ina, at ang nag-iisang may hawak ng kanyang sariling kapalaran. Ang gulong ng dagat ay hindi na banta ng pang-anib, kundi isang awit ng kapayapaan para sa kanyang bagong simula.